Mga kabayan, mayroon palang pag-asa na magkaroon pa ng F-16 Viper ang Pilipinas, kahit na kulang ang budget para sa pagbili ng fighter jet na ito. Dahil mayroong opisyal ng gobyerno ang naghahanap ng paraan para matuloy ang pagbili ng F-16 Viper. Dahil noong February 10, 2026 sa isang press conference na pinagpulungan ng US-Philippine Society sa Peninsula Hotel sa Makati City, sinabi ni Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez, na ang potential purchase of F-16 fighter jets from the US is not within budget, but the Philippines is not closing its doors on the possibility of acquiring 20 Lockheed Martin F-16 fighter jets from the United States. So ibig sabihin gumagawa pa rin pala ng paraan ng Pilipinas para matuloy ang pagbili ng F-16 Viper, dahil patuloy pa rin ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at ng Lockheed Martin. Ang halaga ng 20 units ng F-16 Viper ay nasa $5.58 billion. Talagang malaking pera na ito, kaya mahirap makahanap ng budget para dito. Kung pipilitin na kunin sa kasalukuyan budget, malaki ang mawawala sa budget ng Pilipinas, kaya dapat paunti-unti na pangmatagalan na bayad ang pwede lang dito. Bakit kaya sobrang mahal? Ang presyo lang naman ng bawat aircraft ay nasa $80 million. Kaya kailangan natin alamin kung paano naging sobrang mahal ito. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Kaya pala nagmahal dahil naka-package pala ito. Lahat ng kailangan para maging combat ready at ma-maintain ng maayos ang aircraft, nakapaloob pala dito. Ang mga kasama sa $5.58 billion package ay ang 20 F-16 Block 70, 72 Viper multi-role fighter jets. Sa 20 units ng F-16 Viper, 16 dito ay ang single-seat na F-16C model, at 4 na 2-seat F-16D trainer versions. Kasama din ang 24 units na makina, either F110GE129D, or F100PW229, at ang 20 dito ang ikakabit sa aircraft, at ang 4 naman na may 1 ay gawing spare. Kasama din sa package ang mga advanced avionics at sensors, tulad ng 22 AN, APG-83 SABR-AESA radars, AN, AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pods, at AN, ALQ-254 Viper Shield Electronic Warfare Suites. Kasama din ang improved display generators at Scorpion Hobot, or JHMCS2 helmet-mounted displays. Kasama din sa package ang weapons at kanyang mga munitions, tulad ng 112 na pirasong AIM-120C8 AMRAAM, at 40 na AIM-9X Block 2 Sidewinder air-to-air missiles. Ang AIM-120C8 AMRAAM ay ang latest version na may range na mahigit 160 kilometers. Pang long-range engagement ang missile na ito kaya mas marami, di tulad sa AIM-9X Block 2 Sidewinder, pang self-defense lang kaya kaunti lang. May mga bomba din na kasama, tulad ng General Purpose Bombs, Mk-82 and Mk-84, at M61A1 20mm Vulcan cannons. Kasama din sa package ang logistics and support, tulad ng conformal fuel tanks, spare parts, night vision devices, training, flight simulators, infrastructure support, and a proposed research lab and academic programs, through Lockheed Martin. Marami din pala ang kasama, ganyan talaga sa unang bili, lahat ng kailangan sa training at mga building para sa maintenance ng aircraft sinasama. Pero sa sunod na bili ng F-16 Viper medyo mura na, dahil fighter jet at mga missile na lang ang bibilhin. Sana mahanapan na ng Pilipinas ng paraan para matuloy ang pagbili ng fighter jet na ito, dahil ito ang requirement para makabili ang Pilipinas ng 5th generation na F-35 fighter jet, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.